ito pong kantan po ito ay nagmula po ito one Saturday morning na kung saan medyo po kasi at the fit of I don't know, enlightenment or what, sa galit ko po kasi nakagawa ko ng mga 7 kanta. Ito po yung isa lang sa mga kanta na ito na makikita nyo po doon sa Artikulo 11 album na nasa 56 music streaming apps na po. Pero itong particular na kanta po ito na in-interpret po ng ating napakagandang singer, si Jana, ito po yung nag-encapsulate ng filosofiya po ng Artikulo 11. At ano po yun? Yung public office is a public trust. At kami po, naniniwala po kami, hindi lang ng Artikulo 11, kundi iba't iba pang mga organisasyon, tulad ng Everything for Good, yung nag-i-sponsor po ng agenda dito every Friday. Nang pagbabago po, hindi lang ang political, kundi yung moral. Yung po kasi yung nawala sa atin, yung tinatawag na moral economy. Hindi po ba ko napapansin, may mga batas po tayo, pero may mga batas tayo na sa paningin po namin ay kulang sa moralidad. So, kami po sa Artikulo 11 at ang Everything for Good, naniniwala kami na kailangan ibalik, i-rebuild po natin yung tinatawag na moral economy natin bilang bansa. At anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay pataasin po natin yung paniniwala natin sa hindi lang sa mga legal na proseso, kundi sa mga ethical na proseso. Yun po yung itinutulak namin. At naniniwala po kami na walang pwedeng magbago sa lipunan natin kung hindi po pangungunahan ito ng Diyos. Kaya nga po ganun yung kanta. Imbis na ang simbahan, imbis na ang civil society, mga politiko, businessman ang manguna, ang Diyos dapat ang manguna. Dahil yun po yung nawala sa atin, di po ba? Di ba palagi sinasabi, maski nung Pangulo natin, nawalan ng hiya. Bakit nawalan ng hiya? Dahil nawalan ng respeto rin sa Panginoon. Nawalan ng respeto sa kapwa Pilipino. Dahil kung may respeto ka sa Diyos, may paniniwala ka sa Diyos, mamahalin mo yung kapwa mo, hindi ka magnanakaw. So yun po yung mensahe ng kanta po ni Jana, no? Na dapat ang Panginoong Diyos mismo ang manguna sa atin, no? Doon sa pagbabago. At ang pagbabago sinasabi po namin dito, hindi yung pagbabago ng mga mukha, pagbabago po ng sistema, yung mga institusyon. Dahil iyon po, kahit magbago tayo ng mukha, halimbawa, di ba may mga panawagan na kailangan mag-resign, etc. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at palitan. Kahit nung palitan natin yung mga mukha, kung hindi natin pinapalitan yung sistema, lalo na yung mga institusyon na kung saan nagbibigay ng oportunidad para sa mga kawatan na magnakaw, wala akong mangyayari. So, kaya nga po sana, kaya po namin din inilagay itong presko na ito after the November 30 kasi ang isang panawagan din po namin, sana matulungan nyo rin po kami na huwag tayong makalimot. Huwag po natin kalimutan itong naganap. At dapat to may patunguhan talaga na konkreto. Okay po? Kasi ngayon, mag-Christmas, di ba? Baka makalimot tayo na, 2 trilyon yung nawala sa mga buwis natin. 2 trilyon yung nanakaw. Baka by next year, magkalimutan na. Wala akong maparusahan. So, yan lang po. Medyo, hindi po political. Again, ito po ay hindi political, kundi ito ay isang kilusan para sa moral recovery po natin. Again, ang pinapanawagan po namin, makapag-build tayo ng moral economy of patriotism. Yung pagmamahal sa inang bayan. Hindi po yung moral economy ng patronage kasi yun po yung nangyayari ngayon. No? Yung pag-uutang na loob, di ba? So, yan lamang po. At kami po yung natutuwa sa ng Artikulo 11 at ng Impact Publishing na kami very honored na si Jana po ang nag-interpret sapagkat kung makikita niyo po dun sa kanta, damang-dama niya kung ano yung gusto namin iparating sa atin. No?
At nagpapasalamat ako sa kanya, pati sa mga parents niya, na umayag para ma-interpret itong ganda nito. Maraming salamat po. Yan, si Mr. Ricky Rivera, palagpakan mo natin sila po si Mr. Ricky Rivera. At ngayon po ay bukas ng ating question and answer, ang ating open forum. Pero gusto kong simulan sa pagkatanong ko kay Jana. Jana, pakibigyan mo kami ng background ng iyong personality, ng iyong pagiging talent, no? At saka yung pagiging private, private things about you, like kung nag-aaral ka ba, whatever, no? Whatever you can say, please. Okay, I would just like to reintroduce myself. I'm Jana Zaplanbo. I'm an ABS-CBN Star Pop artist. I also graduated as a pilot. I'm a commercial pilot license holder, and I have instrument rating as well. And of course, a little bit of my hobbies on the side are sports also, like volleyball, badminton, anything in between. Basta kahit anong activities, I'm an adrenaline junkie. So, sa lahat po ng, I'm willing to try everything, kumbaga. So just like here, this is actually my first time to sing such songs kasi ever since po I came into the industry, all of my songs are pop, puro danceable, puro self-growth, self-love, and I think this is the perfect time for me to tweak that and change and use this platform to be the voice of our generation, actually not just our generation, but everybody else's generation. Kasi magandang, magandang platform ang musika. Dahil hindi man natin ito masabi ng paganto, at least through music, na-express natin yung totoo nating saloobin tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan. And I'm just so honored and grateful for Sir Ricky and his family, si Ma'am Chief, for giving me this opportunity, and sana na-justify ko po yung kantang ginawa niya kasi it speaks so much of what we need. It's a cry for help kay Lord, at the same time, it's a cry for help sa lahat ng tao. Kasi kung wala din tayo, kung hindi din tayo gagalaw, wala din mangyayari sa atin. So let's combine our faith and our actions together, and I think we will be able to reach that goal, which is a great community, a great country, and a united country. Ayun po. Salamat, Jana. At bago ang iba pang mga tanong sa ating mga kasamahan sa press, mamaya, iligin din ulit natin si Jana ng another song ng